MT-09 2021 model. Kinis talaga bro, pag itim no, ganda tignan no. Pogi pa yung rider. Yan oh, ganda oh. Ito yung kinuha namin. Kailan natin to binili bro? Kailan mo binili? Kasi naman kita May. Mag-isang taon na pala. May this year. Ilang odo na yan? 17 na pinabili. 17 oh. Tinan mo oh. Sariwa pa. Ba talaga pag-alaga palagi. Kinis oh. Dito pa oh, ilang taon na sa ito? 2022, tatlo na. 3 years. Trident 660. Ganda rin oh. 3-cylinder pala lahat gamit namin. 3-cylinder. So Triumph 660 Trident. Nakaano ka? Cut delete. SC Project yung kaya ano, Orion. Ito pa oh. Thank you. So ito gamit natin Tracer 900 GT 2021. So ito yung last produced na magantong itsura na GT. 2016, 2018 ganyan yung itsura. Pinagkaiba lang nito TFT display. Nakabaso na yung ano, suspension, naka quick shift. Ride by wire kasi naka cruise control tsaka heated grips. TFT display, lang naman ang pinagkaiba. Itong box pwede naman nilagay ito sa 2018 model. Ewan ko lang sa 2016. The rest, wala nang pinagkaiba. Suspension medyo nag-iba tsaka yung braking. So ito yung mga gamit natin, puro engine na triple cylinder. Kay Tito Pao, thank you, God bless, ingat. Kay Adrian, solid nating katropa. Lagi tayong binibaby nito. Rev bro, rev. Tito Pao, solid. So, review natin to ulit. Naka-A mode tayo ngayon and testingin natin yung comfort and power nito. Naka quick shift to pero pagka 5k RPM ako nagpapalit eh. Kuhaan na lang natin to si Adrian. Solid. So ang gamit na ngayon MT-09 Gen 3. So yung Gen 3 is 890cc na. Yung lumabas na model ng 2021 is 890 na rin. Ito kasi ang makina nito pang Gen 2 pa, 847cc. 2021 acquired to pero 2020 model. So yung mga bago na lumabas, meron 2021 na GT. Ito yung mga bagong mukha na. Yun nga, may issue rin. Same lang naman, wala namang perfectong bike. Nagka-crack yung headlight. So ito Gen 3 gamit ni Adrian. Iba na yung sound niya, medyo gumuo yung sound niya eh.
maganda pag naka-quick shift ka, talagang ang ganda ng tunog. Lalo sa inline 4, talagang solid yung tunog nung pag naka-quick shift ka. Parang kumakanta yung bike niya kasi kada downshift niya eh. Kumakanta yung bike eh, oh. Ang ganda ng black kasi binabagayan niya lahat ng kulay. Pula, blue, yun yung suot niya, binabagayan lahat ng kulay. Yan lang maganda sa black. Ganda rin ng pipe niya. Naka-Orion din siya na Tony ba yan? Hindi ako familiar eh. Pero ang ganda ng tunog, bongbo. Ganda ng gawa ng Orion. So nagtanong sa akin si Adrian dati, mag-upgrade kasi siya. Galing siya ng NK450 Boom 500. So bro, ano ba magandang pang-upgrade? CB650R, Z9, Kawasaki Z900 RS. So sabi ko okay din, mag MT-09 ka na lang bro, kasi galing na ako ng Z9 eh. Parang hindi ako sulit sa Z9. Mas komportable ako sa MT-09. Yan ang gamitin mo, diyan ka mag-upgrade. Mabibitin ka lang din pagka nagano ka CB650R. So bakit di ka na lang mag-upgrade ng mas parang paliter bike na Z1? Kasi mabigat eh, walang masyadong tech and features, hindi siya masyadong upgraded, and then pure power talaga siya eh. Hindi katulad ng Z9 ay ng MT-09 na fully loaded talaga. Tech features halos lahat, wala ka nang maano dyan sa MT-09. Remap na lang ang kulang niyan eh. Cruise control na lang pala ang wala siya ngayon, pero sa SP alam ko meron eh. So yun, going back, iba lang yung pagka-A mode nito. Nung sinubukan ko to kasi naka-remap to. Ibang iba yung A mode nun kumpara sa MT-09 dati. Looks, nag-iba din. Tsaka power and comfort, nag-iba din. At the same time, nadagdagan siya ng mga other tech and features like yun nga, TFT display, quick shift, auto blip. Kasi sa dati aftermarket lang eh. At the same time wala siyang auto blip. Eto may auto blip. Maganda kasi may auto blip. Saka yung ano niya, nagbago din yung torque and power. Itsura nagbago din. Kasi kung nung makina ng MT-09 Gen 2 up to Gen 3, yun din yung ginamit dito sa Tracer. So yun lang mga bro. Mamaya balik tayo dito kung paano natin to i-review.